basta keep going, parang parang keep going is no longer, an option. Parang it's now an obligation ba? Wow, it's Obligasyon no na yung keep going. okay, like keep going is Ah, no longer an it's an obligation. Hindi na hindi Obligation. option. No yeah, option na. keep going is no longer an option. Option. Hindi na siya option kasi Mm. parang obligation mo na yun, eh. Hmm, Maski sabihin mo ano Obligasyon. pa exhausted ba? ka na, pagod ka, and sobra pang Hmm, init dyan. Right? yeah, Parang ganon. fighting. Fighting! Hmm, eh, nag-iinit na sila, parang gano'n. Parang bad mood sila lagi, gano'n. Sometimes siyempre kung Parang sinigawan ka, pasok dito, labas dun sa actually marami tayo, eh, maraming mga realization working abroad. Kung nag-abroad ka siyempre isa na yon, yung isang realization parang you can't go you can't go home anytime you want. Siguro kung marami kang mataas yung sahod mo, okey. Pero, tawag dito, yun ang alam ko, eh, you can't go home anytime kasi marami kang iniisip. For example, sa atin average lang tayo, 'di ba? Siguro sa iba akala nila, ayaw mong umuwi gano'n, nag-e-enjoy ka lang dito, yung nga yung sinabi mo sa akin nag-enjoy ka lang dito sa bansa, pero madaming dapat i-consider, eh, 'di lang yung pamasahe, 'di ba? people. Ah, mm, kung puwede Yes. lang sigurong umuwi ng every 6 months puwede rin, 'di ba? Oo nga. Tama ka dyan. Pero kasi sa'tin kasi average lang naman tayo, alam mo naman siguro yung mga salary natin dito dahil sa siyempre bumaba din yung ekonomiya, 'di ba? Dahil siguro sa Yung mga pandemic. inflation. Tsaka after Siyempre pandemic, may mga inflation tayo dyan yeah, nangyayari buong mundo. mm. Siyempre tumataas lahat yung yung mga bilihin gano'n. Siyempre Mm. kailangan mo ding imbes na Tire. it's tiring. It's tiring. Tiring. Okay. Yeah, I mean it's tired. tiring and, Tiring. Okay. yeah. It's tiring and exhausting but you need to keep going. Kasi ako mag-isa Ah, ko lang dito, eh. nice. Okay. Mag-isa ko lang kasi dito siyempre marami kang iniisip, 'di ba? Kapag, marami kang for example sa family mo, pagkausap mo sila dapat maging masigla ka, 'di ba? Hmm. Dapat maging masigla ka, masaya gano'n. Ah, Puwede nilang sabihin sa kanila sabihin yung mga problema nila sa'yo pero yung Pagod na pagod ka, and sobra pang hmm, init dyan. Right? yeah, Parang ganon. fighting. Fighting! Mm, Lahat na ano witness pa ba? natin yan. Then, that's it. Keep going. Marami, eh. Ano pa yung parang, kasi, Isa pa, oh, isa pa. Sige. ah, puwede bang maraming Sige, sabihin? okay lang. Kasi para Ah, matutunan yung mga gustong ano, mag-abroad. Akala nila super ah, easy lang, 'di ba? Parang ganun. hmm, kumbaga That's kung andito ka sa abroad, you need to trust few people. Wow, that's Trust fe good. trust Why? correct. few people. Why? Big Ah, why? What's your Kasi yun yung as per my experience. Hindi hindi yung magkaiba yung Hello po, ako po nagbabalik ngayon. Isang pagpalang gabi sa inyong lahat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And for today's episode po, I would like to get an insight sa mga nakaraang interview ko sa mga friends ko sa Abu Dhabi or mga ka-flatmate ko. And they attended with the three of them. Isa po doon is Ate Claire or Ate Clara na tapos na sa interview at
at sumama lang siya. And then yung second ay si Neo at ang third po ay si Mark. So lahat sila or two of them ay naglahad or they discuss about yung natutunan nila sa pagiging OFW sa abroad or sa Abu Dhabi. And they have talked about yung mga struggle nila, yung mga simple stories nila about how they cope up with the daily lives at saka yung mga sa work nila at worries, concern, and yung mga napulot po natin, like yung sinabi ng kasamahan ko na si Leo, sinabi niya is about yung pagpapahalaga sa mga naipon. Kasi ngayon, ang expectation natin sa mga OFW, mga nakapunta sa ibang bansa, meron na silang maraming pera, kasi nag-work na sila doon, at anytime pwede nating hiraman or makakuha ng suporta from family sa Pilipinas. So, without even knowing their situation, kung nag-struggle na ba sila, kung paano na sila. So, all we know dito sa Pinas is parang bangko sila. Pwede nating utangan, pwede nating utangan anytime without even knowing na kung saan nila at paano nila napulot or naipon yung pera na pinaghihirapan nila. Ayun ang reality. So we're talking about here expectations of OFW versus reality. So, sabi naman niya is kailangan pahalagahan talaga ang pera kasi yung isang kasamahan ko si Neo, sabi niya is ayon sa kanya is bukod sa pagiging office girl ngayon, which is yung current na work niya, is nagpa-part-time din siya. It's not even enough para sabihin mong magtatrabaho ka pag 9 to 5 job or jobs. Kailangan pa rin mag-extra work. Yun, kaya yung mga naiipon niya coming from the extra work is pinaghihirapan niya yan. Minsan wala yung pag day off niya, punta sila sa mga extra work. Like yung mga cleaner or cleaning or sabihin mo ng depende kung 1 hour or 2 hours. At least importante dito is pera. Hindi mo na minsan papansinin yung day off, meron kang day off o wala. Kasi ang mga day off dun sa ibang bansa is in-spend mo na lang for your extra work. For example, yung mag-ano ka lang, mag-clean ka lang. Kasi sa UAE, sa Abu Dhabi, mga kabayan doon, bukod sa nagpa-part-time, maggawa-gawa ng mga ititinda nila as part-time, gano'n. Nagluluto sila para ibenta sa mga kapakabayan natin. Nagpa-part-time din sila. Mostly is like 1 hour or 2 hours cleaning. Pero di yung kontrata, parang one time work lang or it becomes regular when customer or clients keep coming back para on-call ka kumbaga. Pero wala kang any agency. Sila lang tatawag sa'yo pag nagustuhan ka nila. Ayan, yun yung situation na isang kasama ko doon, which is si Neo. Ayan, bukod sa nasa office siya, as office girl, nagpa-part-time din siya. Kasi importante kasing makaipon. Kasi it's not even enough to get sweldo o yung salary mo to sustain or to support yung mga family mo sa Pilipinas. So, lahat ng kabayan doon may mga part-time work. If you can manage it, if you can do it. At meron pa siya nasabi, yung interview portion, sabi niya, know your purpose, why you are abroad working. Okay? Meaning to say na kailangan mo malaman kung ano bang goal mo, kung ba't ka nasa abroad.
ba't nga ba ikaw pumunta doon at gusto mo makipagsapalaran? Expectation, ang expectation is for an OFW na talagang work and grind, at magkaroon ng magandang buhay. At mabigyan nila magandang buhay ang kanilang family sa Pinas. Nila expectation. But in reality, minsan pag nakakapunta na yung isang tao and became OFW at sumusweldo na, nakakalimutan na yung mga kailangan niyang gawin at hindi dapat gawin. For example, pag nakasweldo na, ubus-ubos biyaya na, happy-go-lucky, lahat ng mga gusto niyang kainin, bibilihin niya, maski, of course, hindi naman masama pag, reward yourself sometimes na kailangan bumili ng, at makakain ng ganun. Pero wag often, o wag parate. At bibili yan ng mga gadgets, Of course, gusto nating maka-experience ng mga bagong cellphone, bagong mga gadgets, bagong mga things, electronic things. Pero yung mga iba sumusobra naman. Maski hindi nila kailangan, kailangan nila kasi i-show na, for example, may bagong cellphone, branded yon, tapos pinapadala sa abroad, sa Pinas, para at least yung mga family naman, of course, masaya, ganon. Dami mga bago silang ganito. At yung mga family naman sa Pinas minsan hindi pinahalagahan. I mean, nakala nila napaka-easy magkaroon at mabigyan ng mga things na padala sa abroad. Pero hindi nila alam kung paano, kung anong struggle ng nag-ipon para mabilan sila ng mga gadgets na kailangan nila at mapasaya sila. Yun. So, dapat pahalagahan din yung mga nagpapadala. Kasi, uso sa abroad is, sila, kumbaga, nag-iipon, noon, when I was an OFW, yan, buwan-buwan nag-iipon kami ng pa-box. It's not even, for example, may sweldo kami, bibili kami ng minsan na lang, hindi. Iniipon namin yan, for example, iniipon namin yan every month, tuwing may sweldo, kung ano mabili namin sa grocery, then we put it inside the box. Then, hindi pa napupuno, of course. So, kailangan next month ulit pag sweldo, bibili na naman sa grocery, and then we put it inside the box until sometimes na mapuno yun, and then after 6 months or sometimes even 1 year, doon namin ipapadala. So, pero hindi namin tinataon sa December because peak season, so it will go back, it will go to the destinations very late, So, yun. So, ang masabi ko nga is, sometimes we have to know our purpose. Purpose why, kung bakit ka pumunta sa abroad. Is it for your family? Is it for your loved one? Is it for your parents? Like, know your purpose. At huwag nang magdagdag ng ibang problema. Because, also, part of this is, lahat ng mga ibang OFW is, although they're working abroad, nag-attempt sila sa mga sinasabing mga loans. Yeah, kasi maraming bangkong lumalapit, lalo pag matagal ka na dun sa pinagtatrabahuhan mo, sa companies abroad, yan nag-attempt ka magkaroon ng credit cards, and then, bili dito, bili dyan. Mga ibang, kilala ko, mga siguro 3 o 4 ng credit cards nila. At, may bilis pa sila sa sasakyan, car loan. Okay? So, credit cards, marami dyan. Tapos yung car loans. Hanggang sa patong-patong na yung binabayaran nila, hindi nila makontrol ang pagbabayad. Kasi nga, interest, napakalaking interest, kinakain yung principal o kinakain sila ng buhay ng interest. Kaya, dapat talaga maging mapanuri. Kasi maraming temptation. Unang-una masasabi ko is, matagal ka sa company, especially abroad, maraming lumalapit na mga loans coming from the banks.
na marami silang pinapangako na, pag ganito, ganyan. Pero it's up to you kasi nasa sa yung desisyon. Yan. Masabi ko lang is tempting to get a cards kasi napaka-easy lang. Especially kung malaking sweldo mo. Yun. Or minimum na required para maka-obtain ka ng loans. Yun. Yung sasabi ko. Ang second naman doon is yung isang si Mark, which is nagsalita din siya about coping up at naging trabaho niya sa Abu Dhabi. So, sabi niya nga is architect siya, then nagdi-design siya ng mga sa shop nila ng mga especially sa mga like for example the mga requirements para sa kitchen, nagdi-design siya, and then eventually may mga clients sila outside to give them the product and the services. Yun ang part ng work niya. At sabi niya nga, okay, so go back tayo sa expectations versus reality as an OFW or overseas foreign workers, overseas Filipino workers. So, ang sinabi niya rito, okay, ang sinabi niya is, yung work is very tiring, okay, and exhausting at times. Of course, not all the time na na-experience natin is masaya, may mood tayo about working, for example, from Monday to Friday, hindi natin, minsan, yun ang expectation sa atin. Of course, kailangan natin mag-work at present tayo and then we're in the good mood. Ang reality is sometimes is very exhausting and tiring. That's true, as what he said. Kasi minsan may feeling na minsan ayaw mong magising kasi aga-aga mong magising. Depende sa location na pupuntahan mo. Like, ako noon kasi mga siguro 4:30 ako gumigising para 5 o'clock maliligo na ako. Then kasi 1 hour, 45 minutes from my work, Like for example, from my home to work, it takes about 45 minutes. So, kailangan ko maging maaga. So, minsan, hindi ko mapilit sarili ko na, gigising naman ako. Monday na naman. Tapos, minsan, diadrag ko na lang yung sarili ko. Diadrag ko yung sarili ko sa work. Minsan, pag naging stressful ako sa work ko, hindi kasi minsan maiwasan yung very exhausting ka. Pag pagod ka mentally, iba yun pag ang kalaban mo mentally, not only physically but mentally. Minsan, na-experience ko na pumasok ako, dinlag ko yung sarili ko sa work. Pero may naramdaman ako, pero I just, managed to go and work. Tapos, may point na in the middle of the day na kausap ko yung aking boss, bigla na lang nagdilim yung paningin ko. Actually, nagpalpitate yung dalawang yung eyes ko. And then, nag-gray na yung paningin ko. And then, nag-faint akong ganun. Kasi nga, hindi ko alam, not knowing na meron pala akong karamdaman. Kumbaga, tapos, only to find out na nag-dehydrate ako because of exhaustion. Physical and mental exhaustion nandun na lahat. Kumbaga. So, pero dinrag ko pa rin sarili ko. So, only to find out na kailangan ko talagang magpahinga. So, if not for that event na nag-faint ako, nawalan ako ng malay, then I would not be able to say to myself na, kailangan ko magpahinga. So, kinabukasan nagpahinga ako. So, totoo yun. It's very tiring. Sometimes, it's not always in the good mood, but tiring and exhausting. Especially pag matagal ka na sa work mo. For me, it's like 12 years or 10 years ako sa company. So, over and over again yung ginagawa ko. So, once in a while kasi nagbakasyon ako, pero it's not even enough for me to rest. Yun ang reality. Okay, alright. So, yun nga, at the end of the discussion, yung mga advice na sinabi ni Mark, yung ka-flatmate ko, ang sabi niya is about prayers. Works wonder or work wonders talaga. Like, maski anong struggle,
maski anong plano, mga ranting, mga concern, worries, and basta laban lang at may prayers dapat. Yeah. Hindi ko na lang i-specify, pero marami akong na being 12 years that I stayed there. Marami akong mga downfall at success at struggle na naranasan to the extent na kailangan kong hindi mag-give up, kailangan kong maging strong. Buti na nga lang doon yung sister ko, which nagpapatibay ng aking loob. Ganon. So, yung sister ko yung pag may problema ako, siya lang ang tanging pinagsasabihan ko ng mga masalimuot. I mean, mga concern ko, mga worries. Ganyan, about something else. Aside from work, kasi, of course, expectation is not always going right. Okay, sa work. And nasa office ako, nag-work ako. Pero, at the end of the day, pagod ako mentally, and may kinukumplit pa akong deadline. And then, during my day off, 2 days off, meron akong emails na receive. Kaya, may laptop akong dala at company phone, so I have to answer the email. O kaya, pag naka-day off ako or pag naka-vacation ako ng ilang days, for example, 1 or 2 days, yung boss ko pa rin, tinatawagan ako o kahit sa bahay ako or kahit sabihin mo, nasa sick leave ka, kahit 1 day lang, kailangan mong tatawagan ka pa ng boss mo para lang, tapos kailangan mong mag-answer. Kasi may sinasabi siya na na kailangan mong gawin, bukas kung papasok ka na, if you can do this, and if you can accommodate this, kasi meron tayong ganito, may ganyan tayo, may exhibition tayo. So, obligation mo na yung sumagot, maski sabihin mo pagod na pagod ka, at naka-sick leave ka, or maski sa Pinas, naka-bakasyon ako, tumatawag pa rin, or nag-i-email pa rin yung aking boss, or nag-WhatsApp, kasi may WhatsApp ako eh. So, nag-WhatsApp pa rin siya na, pakicheck na yung please, yung email, kasi may email dyan na kailangan natin So, sabihin niya pa, I'm sorry to bother you, pero sabihin niya, can you check this one please? It's like an urgent one. So, but I have already left a note, automatic notification sa email ko na, I'm in the Philippines, so whatever concern, please direct it to my colleague. Pero ako pa rin direct ng mga nasa email. So, I have to answer them, especially ang boss ko. See? So, mentally tired ka, exhausting, and tiring as quoted by Mark, yung friend ko sa Abu Dhabi. At totoo yun. Even though it's tiring and exhausting, laban lang. And prayers really work wonder. Yun. And one thing more, may nasabi nga siya on the day of the interview or question and answer. Sabi niya is, keep going is no longer an option but an obligation. Alright? So, meaning to say, obligasyon na. Kaya hindi ka kailangan maghindi sa isang work. Kailangan pumasok. Even though may sakit ka, down ka dahil sa nangyayari sa Pinas, sa pamilya mo, pero at the end of the day, kailangan mo pa rin i-realize, itatak sa isip mo na, kailangan kong pumasok kasi ito yung nakasalay dito yung kinabukasan ng pamilya ko or kinabukasan ng mga anak ko or mga parents ko. Yun. So, obligasyon na. Hindi mo sabi, ay, tinatamad ako. Hindi mo lang ng option na gano'n. Kailangan mo pa yun. Hindi mo na may isip yun pag nasa abroad ka. So, kailangan keep going, keep grinding, keep going, go. Parang army yan na talagang keep going. No, hindi ka kailangan magkasakit. Kailangan pag may naramdaman ka, keep going pa rin. Ganon. So, kumbaga, minsan nagda-down na yung mo, pero kailangan isipin mo yung mental mo. Kailangan lakasan mo mentally yung loob mo. So, it's no longer an option, but an obligation. Yun ang reality. Okay?
another thing na minention niya is about, sabi niya dito, trust a few people. Tapos, kahit nakabayan, ang sabi niya dito is, kailangan mong piliin pa rin yung mga pakikitunguhan mo. Kung sakaling yung kabayan is, although kabayan, kalahin natin, is kailangan mo pa rin mapanuri. Kasi minsan may mga kabayan na, minsan, nagtutrust ka sa kanila fully well, pero hindi mo alam, meron pala silang gagawin sa'yo na sasama mo as an OFW. Yan. Sila pa yung tutulak sa'yo sa, hindi sa mabuti, kundi sa likong landas. So, ang lesson learned dito is, kailangan mong piliin ng real friends mo or with whom to trust. So, trust is, of course, trust should be, kailangan nating magtiwala sa ibang tao, pero not all can be given that kind of special trust na hindi ka iiwan sa ere. Hindi ka iiwan sa ere at nag-iisa ka. So, malalaman mo yung friends mo or kabayan sa abroad na talagang totoo sa'yo kung nasa middle of the crisis ka na or paghihirap mo, may struggle ka, nandun sila. Pero iilan lang yun as per my experience sa abroad. Not even your relatives. Also, may mga friends ako na, or may mga coworker na nakasama nila yung mga family nila or relatives na sa abroad. Pero, sila pa yung hindi nagkakaunawaan, kumbaga. So, it's better minsan mag-trust ka sa ibang, sa ibang friends mo sa abroad, not even your own, I'm not saying na negative about the family and friends. Of course, sa abroad, swerte yung may mga siblings, yung may mga relatives for support. I mean is not the financial support, but at least someone kung may problema ka is sila yung malalapitan mo yung mga problema mo, silang susuporta sa'yo, sila mo share up sa'yo. Kung kailangan mo kung down na down ka at kailangan mo na ma-uplift yung sarili mo, yung spirits mo, yun. So, kailangan mo ng mga family or friends kung meron ka. Pero, yes, I'm saying na kailangan mong piliin talaga yung pakikitunguhan mo at kakatiwalaan mo. And lastly, yung mga sinabi niya, kasi may mga expectation na, for example, being OFW, so kailangan nating mag-communicate, sa ating mga family, but in reality, sometimes hindi natin magawa yun, like communications failure, because we're not trusting the process, as he exactly quoted. Sabi niya, trust the process. So, kailangan nilang, ang family sa Pinas, kailangan ng pagkatiwalaan ng mga nag-work na kapamilya nila abroad. So, paano yung ma-achieve is through constant communication. Maski sabihin mong nagbi-video call, alright? Or maski, kasi ang customs namin sa abroad is every Sunday nagbi-video call, kanya-kanyang video call na yan. So, kailangan mong gumising ng maaga. Lalo na para hindi ka salisihan. Kasi marami nagbi-video call pag Sunday or special occasion like Christmas, New Year, gano'n. Ayun sinasabing communication process. Kailangan mo constantly communicating with your families or loved ones dito sa Pinas. Lalo na yung may mga anak na lumalaki na at minsan nga yung pag nag-communicate sila like through video call, hindi na makilala minsan ng mga anak, yung mga parents or yung mga loved one na nagtatrabaho sa abroad. Kasi sila syempre wala nang communication, parang wala nang affection. I mean, wala nang attachment. Ganon. May affection pa rin, pero walang attachment level. Kasi nga, hindi sila parang nakikita ng anak. Especially crucial yun sa mga
growing up years, like yung mga early stage, yung mga kids, pag medyo lumalaki na sila at ilang years na yung nagtatrabaho sa wala na, parang wala na yung affection. Unti-unti nawawala yung attachment, affection. So, yun napaka-challenging sa mga OFW as parents to maintain that attachment and affection. So, kumbaga, nakakatakot na as I can relate that to my sister na kumbaga nauna ako sa abroad, tapos kinuha ko siya, then naiwan niya yung anak niya as siguro grade 5 pa lang noon, hanggang sa hindi na siya hanggang sa na ngayon, tapos na ng college, ayun, hindi na siya kumbaga, yung niece ko, andun sa parents ko, sa bahay namin, nalagaan nila, pinalaki nila ng okay naman siya, lumaki siyang tama, pero yung attachment at affection, medyo nawala na, kumbaga nasa lola at lolo na lang, kumbaga. So, hindi natin masisisi mga ganong scenario, kasi nga, minsan, kailangan natin explain sa bata na why nandoon yung parents is because kailangan nilang magkaroon ng magandang buhay at matapos ng pag-aaral, which is natapos ng UNESCO. Pero, alam nila yun, pero hindi na maintindihan kung bakit kailangan lumayo. Kumbaga, wala kasi parents, walang nanay, iba pa rin yung mother na sa tabi ng bata, diba? So, yun ang mga struggle. Napakalaking challenging moment para sa isang OFW parents, either father or mother, to be there. Na yung physical absence for a very long time is nandun. Kumbaga, physical absence, walang support emotionally, walang mag-depend kung may problema. So, financially is okay, but yung attachment, emotional, affection, wala na. Kumbaga, wala nang napakalaki. Parang napakalaking suliranin mo. Pero sacrifice lang talaga at the end. And always communicate. Constant communication. Hindi lang pag day off mo, kung at least, kasi meron naman na tayong mga cellphone, mobile phone, to reach out to our family, right? Like yung simple message na, kumain ka na ba? At ano ka ba? How do you feel? May sakit ka ba? Uminom ka ng gamot. Kasi gano'n kami ng family. Maski nandun ako sa abroad, kakamustahan kami na, maski na sa office ako, I took the time na to send them a message na, natanggap niyo na ba yung padala ko? Or, maski hindi yung padala, sasabihin ng parents ko, may sakit ka ba? Uminom ka ng gamot. Mag-ano ka na ba? Tapos may follow up pa yan sa gabi. Sabihin niya, kamusta ka yung pakiramdam mo? Uminom ka ng na? O, sabi, andiyan may ate mo? So, mga ganon. So, ang sabi ng ate mo, kasi ganon kami, close family ties. Kung ano yung nangyayari emotionally. Kaya, masasabi ko yung aming family is very emotional. May emotional attachment kami. Kumbaga, yung nagsisay pa kami, for example, pag may alis, I love you. Mga ganon. Kasi natuloy na sa amin pagsasay na affection namin. Like, I love you, mahal. Yes, mahal, bakit ang nangyay sa'yo mahal? Mga ganon. So, natural sa amin yung family namin. Very affectionate. Kaya, emotional din kami sa mga ganyan event. So, kahit pa paano, parati kami nagsasend message, kamustahan, ganyan. So, yun ang communication na sinasabi ko. Not only na kung kailangan mong i-follow up yung sweldo, kung natanggap na ba o hindi, but constant communication. Yung walang hindi day and walang oras. Kung gusto mong maski hindi video call, basta at least maka-reach out ka through messaging. Kasi meron na tayong cellphone, di ba? I think that's it for now. Okay. I think I have covered all the things na napag-usapan last time. Parang nisummarize ko lang o ni-review ko lang kung ano yung mga importanteng nasabi ng mga kasamahan ko on our fun discussion, but meaningful and very insightful. So, shout out nga pala sa mga
na-interview ko yung mga friends ko, si Ate Claire uli, si Mio, yun, at si Mark especially. Kasi nga, lahat naman sila na-contribute ng mga things na dapat malaman as an overseas Filipino workers. Ang masasabi ko is hindi madali. And kailangan talagang pahalagahan ang lahat ng effort. Lahat ng effort ng mga kapamilya niyo pag nasa ibang bansa. Kasi hindi nyo alam kung ano yung mga struggle, kung ano yung naramdaman nila. At maswerte na lang yung mga walang naranasan sa kuna, naranasan mga kakaiba. Kasi marami na akong mga colleagues na, kumbaga nawala sila early. Dahil sa meron silang dinaramdam, meron silang karamdaman, you know what I mean? So, marami na akong mga colleagues na in the middle of their work, bigla silang nawala. So, thankful pa rin ako dahil all throughout my stay in Abu Dhabi, nakauwi ako na okay naman sa ang lahat. So, yeah. Alright, that's about it. Nag-cover ko lang po. Next po is mag-cover uli ako ng interview sa mga friends ko sa ibang bansa or abroad. Alright? You watch out for my next vlog. I hope nakapulutan niyo po ito ng magandang lesson. Especially yung mga gustong OFW or gustong pumunta sa abroad. Alright? See you po. And comment down below. Subscribe, like, and share. Kung ano po yung gusto nyo pang i-cover ko as an OFW. Yung mga gustong OFW. So for now, ito na po may share ko sa inyo. Okay, salamat po. And thank you for always supporting my channel. Bye!